Sige po, palakpak po tayo sa Lord. Great is the Lord God Almighty. Great is the Lord on high. The train of His robe fills the temple, and we cry out, highest praise. Say glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your hands. Lift up your hands. Open the doors. Let the King of glory come in and forever be our God. Holy is the Lord God Almighty. Holy is the Lord on high. Holy is the Lord on high. Let all the earth bow before you and crown you Lord of all. We say glory. Glory to the risen King. Glory to the Son. Glorious Son. Lift up your hands. Lift up your hands. Open the doors. Let the King of glory come in and forever be our God. Lift up your hands. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in and forever be our God. For the last time, lift up your hands. Lift up your hands, open the doors, let the King of glory come in and forever be our God and forever be and forever be our God and forever be our God and forever be our God. Hallelujah. Amen. You set my heart ablaze with your holy fire, and now I stand amazed by your love and favor. I don't know where I will be. I don't know what I would do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally grateful. Great are you, Lord. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, oh God.
You set my heart ablaze with your holy fire, and I will stand amazed by your love and favor. I don't know where I would be, I don't know what I would do now if your love hadn't saved me. You are the strength of my life, and I'm eternally grateful. Taas mo natin ating kamay. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Sabihin po natin sa Panginoon, you are the strength of my life. Hallelujah. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Sabihin po natin, great are you, Lord. Great are you, Lord. Come on, great are you, Lord. Great are you, Lord. Minsan pa po, great are you, Lord. Great are you, Lord. Sabihin po natin, you are the strength. You are the strength of my life, Lord. It doesn't matter what may come my way. You are the strength of my life, Lord. I'm holding on to you. I'm holding on to you. I'm holding on to you. Hallelujah. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Minsan pa po, great are you, Lord. Great are you, Lord, over all. We will declare, Lord, you are faithful. Great are you, Lord, over all. Great are you, Lord. Hallelujah. The greatest love that anyone could ever know, it overcame the cross
and grave to find my soul. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I trust in you. With all I am, I live to see your kingdom come. And in my heart, I pray you let your will be done. Till I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. You are the voice that called the universe to be. You are the whisper in my heart that speaks to me. Until I see you face to face, and grace amazing takes me home. I'll trust in you. Taas po natin ang ating mga kamay. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. Isa pa po, I will live to love you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. Minsan pa po, I will live to love you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. So will bless your name. I will live. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. Together po, taas po natin ang ating mga kamay. Together, praise the Lord. Together, I will live. let's sway our hands. To love you, yes, Lord. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. For the last time, I will live to love you. I will live to love you. I will live to bring you praise. I will live a child in all of you. Yes, Lord, we will live to love you. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang napakagandang umaga na naman ang pinagkaloob sa atin ng Panginoon upang tayo po'y magkasama-sama at sama-samang sumamba, itaas ang pangalan ng Panginoon.
At patuloy na kilalaning siya ang atin pong Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Totoo nga po na meron lamang isang Diyos at wala nang iba, hindi po ba? Naniniwala po ba kayo? Na siyang lumalang ng langit at ng lupa, na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay, na siyang pinagmulan ng ating pong buhay, siyang pinagmulan ng lahat, at siya rin ang patutunguhan ng lahat ng bagay. Na walang anumang bagay na mangyayari sa atin pong buhay maliban ay pahintulot po ng Diyos. Yan po ang Diyos natin hong dinadaluhan ngayon. At siya po ngayon ay nakatingin sa atin at tinitingnan niya ang ating puso habang tayo po'y sumasamba sa Kanya. At sa ating pong paglapit sa Panginoon, tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay minsan pang dumudulog sa inyo upang kilalanin kang ikaw lamang nag-iisang Diyos, ang hari ng mga hari at Panginoon, mga Panginoon. Kung saan lahat ng tuhod ay luluhod sa inyong harapan, lahat ng dila ay magpapahayag na si Jesus ay Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Gayon din, Panginoon, ayon pong mga puso ay niluluhod namin sa inyong harapan. Nagpapakumbaba kami, Panginoon. Kinikilalang ikaw lamang ang nag-iisang Diyos. Kinikilalang wala kaming magagawa kung wala ikaw. Kinikilalang ikaw ang nagpasimula at ikaw rin ang lulubos ng lahat ng bagay na inyong sinimulan sa amin. Na ikaw ang pinagmulan ng lahat ng bagay at ikaw din ang hahantungan ng lahat ng bagay. Kinikilala, Panginoon, na walang anumang bagay na gagalaw malibang ipahintulot po ninyo. Aming amang Diyos, ikaw lamang nag-iisang Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Hayaan niyo pong lahat ng puso ay magpakumbaba sa inyong harapan. Na lahat ng matigas na puso ay inyo pong palabutin sa inyo pong harapan. Hayaan niyo pong lahat ng puso ay sumamba sa inyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. At salamat din po doon sa nagkaloob po sa akin ng magandang Bible. Isang Tagalog at saka English. Isipin nyo, isang Bible, English-Tagalog. Ang Biblia at ang English ay King James Version. Yan, salamat po. Si Pastor Alvin yata meron din. Ano? Okay. So magandang umaga po sa ating lahat. Salamat din po sa Panginoon. Magandang umaga po sa mga nanonood sa atin sa live streaming, sa Facebook at saka sa mga manonood sa YouTube after this. Ano po? Ayan, maraming salamat po sa mga taga-subaybay po natin, maging sa mga sumusubaybay po sa atin pong Morning Food for the Soul. Binabati po natin ng magandang umaga at pagpalain po tayong lahat ng Diyos saan man tayo naroroon. Sa mga nanonood po tuwing umaga ng Morning Food for the Soul, ang akin pong isi-share ay yung akin pong na-share simula po noong Friday at saka yung kahapon. Ibabahagi ko po sa inyo. Ito po'y bahagi ng atin hong topic na fruitfulness o pagkakaroon ng maraming bunga. Sa nakaraan po, ang pinag-usapan po natin about fruitfulness ay yung manatili tayo sa presence ng Panginoon sa pamamagitan ng atin hong personal meeting with God. Natatandaan nyo? Pagkikipag-ugnayan po sa Diyos, personal meeting with God. Atin pong meeting with the cell group. Yung atin pong meeting with the congregation or worship service at tinatawag din nating cell celebration. At saka yung po namang meeting with the leaders. Ito po naman yung atin pong spiritual training po, or school of leaders. Yan po, para po tayo magbunga, kailangan po tayo ay may continuous meeting doon po sa mga mahalagang meeting na dapat nating ina-attendan na yon. Upang tayo po ay umunlad sa atin ng relasyon sa Diyos at relasyon din sa mga leaders na nag-aalaga po sa atin. Yan po. Tapos ito pong nakaraan ay akin na pong yung pangatlong bahagi po ng atin nung para tayo po ay magbunga. Ito naman po yung prayer. Ayan. At sa prayer po ay tinalakay ko po yung nung nakaraan ay mga bagay na dapat po nating malaman para tayo po ay makapanalangin po ng ayos. Mahalaga po yon upang maipanalangin po natin ng maayos yung mga dapat nating ipanalangin. So sa mga hindi po nakapanood, sa mga hindi nakapanood dahil wala kayong internet o may internet man, wala kayong data, ayan, o di kaya naman nalimutan ninyo, o di kaya naman ay yung iba hindi naman alam na meron. Ano.
Okay, so atin mo pinapaalala, meron ho tayong every morning na tinatawag nating morning food for the soul. Yun po ay naglalayo na tayo po ay magsalusalo sa salita po ng Diyos mula po sa Biblia. Sapagkat ito'y naniniwala tayong pagkain ng kaluluwa para tayo po ay tumibay ang pananampalataya at lalong lumakas ang ating pagtitiwala sa Diyos upang anumang hamon at pagsubok na dumating sa ating buhay, tayo po'y mananatiling nakatayo. At haharapin po natin ang lahat ng hamon na yan ng may pagtatagumpay. Ano po? So yan po ang atin pong ginagawa every morning na ito po ay nagsimula. Dito pong pumasok na yung pandemic. Ano po? Kailang buwan nagpasimula na po tayo ng Morning Food for the Soul. At sa biyaya po ng Diyos ay nagpapatuloy po tayo hanggang ngayon. Hindi ko po alam kung kailan ang anniversary. Malapit na siguro. Makaisang taon tayo sa Morning Food for the Soul. Ate Shoni, nabilang niyo po ba? Nakailan na po ba tayo? 290. Ayan. So, malapit na tayo mag-anniversaryo. Ano? So, pagka tayo naka 365, anniversaryo na natin pong Morning Food for the Soul. Salamat po. Si Ate Shoni po ay binibilang po niya ng atin pong kung nakakailan na. Sa biyaya po ng Diyos, simulan po natin ay continuous naman. Ano? Wala pa pong palya po yun. Araw-araw meron. Meron nga lang yung iba napapahaba, lumalampas sa oras. Yung iba naman ay umiigsi. Ano? Kinukulang sa oras. Yung iba nabibitin. Anyway, lalo na pag may lakad ako, no? Pag ako sa ibang lugar nagbo-broadcast, medyo maigsi po yun. Pag doon sa bahay, medyo mahaba. No? Anyway, sino po ba nakakapanood? Morning Food for the Soul. Kahit isang beses lang, sino po nakapanood? Yan, ano, sige. Maraming salamat. Ano, so, yan po ay every 8 in the morning, 8 to 9, Monday to Saturday. Tapos Sunday, ito po yung pananambahan po natin. Ito naman yung atin pong, ito na yung pinaka-morning food for the soul natin, yung atin pong worship service. Okay, so salamat po sa Panginoon. Yan po ay bunga ng inyong pong mga pananalangin at patuloy ko pong hinihingi ang panalangin po ninyo na magtuloy-tuloy yan. At kasabay dyan ay kasama niyan ipag-pray nyo rin ako, aking pong family, upang sa ganun po ay makakapagpatuloy din po kami sa ministry. At ito po ang aking tatalakayin ngayon, no? About prayer. Para po tayo ay magbunga ng marami, napakahalaga po ng prayer. Kung wala pong panalangin ay hindi po tayo magbubunga. Bakit? Sapagkat ang prayer ay isa sa mga nag-uugnay po sa atin sa Diyos na pinagmumulan paggaya ng isang puno na ang lahat ng sanga ay nakaugnay sa puno, doon nagmumula ang lahat ng sustansyang kakailanganin ng sanga para siya'y lumago, para siya'y po magbunga. So ang prayer, ito po ay mahalagang pang-uugnay po natin. Kagaya po naman ng pagbabasa ng Biblia, ito po ay bahagi rin ng pakikipag-ugnayan natin sa Diyos. Parang komunikasyon, di ba? Ang isang tao na nakikipag-usap, nagsasalita siya, mamaya yung kanya kausap magsasalita, mangungusap sa kanya. So magsasalita na makikinig, magsasalita makikinig. Ganon din yung kanyang kausap. So kapag tayo pinanalangin, kinakausap natin ng Diyos. Pag nagbabasa tayo ng Biblia, tayo naman ang kinakausap ng Diyos. Marahil ito po ay alam na ninyo, no? Sapagkat ito po ay malimit kong binabanggit. Kaya po naman ini-encourage po natin ang bawat isa na basahin po natin ang Biblia kung gusto nyong kausapin kayo ng Diyos. Gusto nyo bang kausapin kayo ng Diyos? Sabi niyo, busy yata si Lord, ang daming nagpe-pray sa Kanya. Hindi totoo yan. Basahin yung Bible, mangungusap po ang Panginoon sa inyo. Tapos kung gusto nyo magsalita sa Panginoon, mag-pray kayo, ang Diyos naman nakikinig po sa atin. Ganyan kakapangyarihan ang Diyos. 24/7 nakikinig siya sa atin. Anytime, anywhere, tumawag po tayo, mapapakinggan niya tayo. Kaya yan po ang dapat natin tatandaan. At wag ho kayong mahihiyang tumawag sa Diyos. Oh. Kahit ho kayo napakarami ng kasalanan, sabihin nyo na, ay nakakayan man sa Panginoon, kanina lang ako'y may ginawang hindi tama o ako'y sumuway sa kanyang utos, nakakayan tumawag. Hindi po. Anytime tumawag po tayo sa Panginoon, handa siyang makinig. At hindi nauubusan ng data si Lord. Hindi nawawalan ng signal. Ayan, hindi naglolobat. At continuous po, 24/7 ang kanyang communication line. Wala rin party line po yan. At lahat tayo po'y merong direct access sa kanya mismo. Ano po? So, lagi ho tayong manalangin.
Okay, sa pananalangin, para sa ating fruitfulness, ito po, mahalaga pong malaman po natin ang kalooban po ng Diyos. Mahalagang malaman natin ang kalooban po ng Diyos. Tingnan po natin yan sa Matthew 6:9-10, Matthew 6:9-10, at saka Luke 11, verse 2. Hindi na po natin titingnan yung iba, yung sa Luke, kasi parehas lang po nung sinasabi sa Matthew. Ang sabi po rito, no, Matthew 6:9-10, ito po yung the Lord's Prayer. Sino po nakakalam nun? Diba? Our Father who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. No, sa Tagalog, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin nawa ang ngalan mo, mapasa amin ang kalooban mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, gaya ng sa langit. Yan. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. So mahalaga na sa ating pong pananalangin, ang ipinapanalangin natin ay yung paghahari ng Diyos dito sa lupa. Yung pagpapatupad ng kalooban dito ng Diyos dito sa lupa. Ano po? Kung papaano daw nangyayari ang kalooban ng Diyos doon sa langit, kailangan yun din daw mangyari dito sa lupa. Sapagkat yun po naman ang original na plano ng Diyos. Nung nilikha niya po ang daigdig, ang plano niya, ito'y maging extension ng langit, itong lupa. Dito po maghahari ang Panginoon sa pamagitan ng kanya pong creation, sa pamagitan din ng mga tao na inilagay niya upang mangasiwa sa kanyang creation. Ang problema ay si Satanas pumasok dito sa daigdig, ginulo yung magandang nilikha ng Panginoon, at ang mga tao ay tinuruan niyang magkasala. Kaya po dyan po nagkaroon ng problema. Ngayon, sa panalangin ay tinuro ni Jesus ay ibinabalik ng Diyos ang kanyang paghahari dito. Kaya sabi yan, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Tanong, ano ba talaga yung kalooban ng Diyos na gusto ng Diyos na mangyari dito? Ito yung ang mga tao ay kanyang paghaharian. Kaya mapapansin ho natin, tuwing magkukwento, maraming beses sa pagkukwento ni Jesus tungkol ho sa mga parables, lagi niyang sinasabi, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng. Yan, napansin niyo yan? Pag nabasa niyo yung Bible, lalo na sa Gospel, nagkukwento si Jesus, pag nagkwento siya ng parable, sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad ng. The kingdom of heaven is like. Yan. O ang kaharian ng langit, o ang paghahari ng Diyos ay katulad ng. Ibig sabihin, inihahalin tulad niya ang kaharian ng Diyos, isinasalarawan niya sa pamagitan ng talinhaga upang makita natin ang itsura ng paghahari po ng Diyos. Tapos magkukwento siya. Diyan po yung mga parable of the sower, yan, parable of the mustard seed, the good Samaritan, so on and so forth. Ang dami pong mga parables na yan, yan po ay tungkol sa paghahari po ng Diyos. Na gusto ng Diyos mangyari ang kanyang kalooban dito sa lupa, gaya ng sa langit. So kung yun po, nakita natin yun ang kalooban ng Diyos, yun ang dapat nating ipanalangin. Kung ang kalooban ng Diyos maligtas sa mga tao, yun po ang dapat nating ipanalangin. Sapagkat sa pamagitan ng pananalangin ay kumikilos ang kamay ng Diyos upang ipatupad ang ating mga kahilingan. Kailangan nga lamang ang atin ng mga prayer ay ayon sa kalooban niya. Kaya nga po, ang prayer doon, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kailangan sa prayer po natin, pinapanalangin natin ay ang paghahari ng hindi lang yung gusto natin. Kung minsan kasi pag nagpe-pray tayo, ang ating pinagpe-pray, yung mga gusto natin. Kalimitan pag nagpe-pray tayo, hingi lang tayo ng hingi. Diba? Hindi natin iniisip, Lord, ano ba yung gusto mong ipag-pray ko? Sino yung ganon? Bago mag-pray, tinatanong, Lord, anong gusto mong ipag-pray ko? Meron bang ganon dito? Wala, di ba? Siguro minsan nagawa niyo yan. Pero ito pong encouragement ko sa inyo. Bago kayo manalangin, yung mga personal prayer po natin, tanungin niyo yung Panginoon. Yung kayo nag-iisa lang, magpe-pray kayo, lalo sa mga regular prayer time po ninyo or sa mga devotional time ninyo. Pag kayo magpe-pray, tanungin, Lord, anong gusto mong ipag-pray ko? O kaya kayo ginising ng Diyos, hating gabi, madaling araw, at hindi ka man na makatulog,
Hindi aksidenteng nagising ka at hindi aksidenteng ikaw hindi makatulog. Ang totoo niyan, pinagpe-pray ka ng Panginoon sa oras na yon. Kaya pagka ganon, tanungin mo, babangon ka ha, huwag ka nakahiga. Babangon ka, hindi ka na makakatulog kasi pag ikay nakahiga, sasakit ang ulo. Babangon ka o kaya nakaupo, tapos natanungin, Lord, anong gusto mong ipag-pray ko? Maya-maya, mangungusap ng Panginoon, ang dami palang gusto ng Diyos na ipag-pray mo. Abutin ka ng sikat ng araw, hindi ka pa tapos mag-pray. Ano, okay ba yan? Okay ba? O natatakot kayong mapuyat. Pag kayo ginising ng Panginoon, pinagpe-pray na po kayo niyan. So, gising po tayo, mag-pray po tayo. Ngayon, kung kayo naantok na, unti-unti na kayo matutumba. Tulog na kayo noon. Pag hindi pa kayo natutumba, sige lang, tuloy-tuloy lang ng prayer. Kasi, ang daming ipapag-pray natin. Ngayon, kung sa inyong pagpe-pray, isa lang yung pinagpe-pray, ano? Na ipag-pray mo na, yung pa rin nasa isip mo. Sige, tuloy ka lang. Huwag kang titigil hanggang hindi nawawala yon. Kaya tuloy-tuloy lang yung prayer kung ano yung ipinapapray sa inyo. Kahit isang topic lang yon o isang tao lang yon, paulit-ulit mo ipag-pray. Tanungin mo, Lord, bakit hindi mawala sa isip ko to? Lord, bakit ito lagi pinapapray mo sa akin? And then, ipapakita ng Panginoon yan. So, continuous lamang po tayo sa pananalangin kasi mahalaga mangyari ang kalooban ng Diyos dito sa lupa gaya ng sa langit. Pangalawa, ito na nga po. John 17 verse 20. John 17 verse 20. Si Jesus, bago umakyat po sa langit, ay nagpray po siya doon sa garden ng Gethsemane. At sa kanyang pananalangin ay isa sa kanyang ipinanalangin po ay ito. Okay, John 17 verse 20. Sabi rito, hindi lamang sila ang idinadalangin ko. Ang tinutukoy dito yung mga disciples at saka yung mga believers na. Sabi, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Yan. Sabi ni Jesus, hindi lamang yung mga believers na pinapag-pray ko, kundi yung mga sasampalataya pa. Dahilan sa itong mga disciples na ito, mag-share ng gospel, yung mga salita ng Diyos na kanilang isi-share, sasampalataya yung mga tao. Kaya ipinapanalangin ni Jesus na yung mga sasampalataya na yon ay o yung mga tao na makakarinig ay sumampalataya din at kasama doon din, kasama ipinapag-pray niya is the unity, yung pagkakaisa ng mga mananampalataya. Yan. Verse 20. Okay. Sabi sa English, neither pray I for this alone, but for them also which shall believe on me through their word. Yan. Yung mga masasampalataya, nagsisisampalataya sa akin sa pamagitan ng kanilang salita. Ibig sabihin, ganito. Lagi nating ini-encourage na tayo po mag-share ng gospel. Tama po ba yan? Ayan. Yun po isang paraan para tayo po magbunga. Kailangan mong magtanim. Ayan. Tatanim ka. Itatanim natin sa mga ating kapwa yung salita po ng Diyos. Ano? Sa pamagitan nating pag-share ng Word of God, natataniman po natin yan. Siguro narinig niyo na rin yung ibang mga kwento ko, no? Yung mga taong nataniman na. Matagal na after many years sakalang nakakilala sa Panginoon. Di po ba? Marami pong ganon. Katulad dito sa barangay po natin. Ang dami kaya dito mga bata na taniman na ng salita ng Diyos. Niniwala kayo? Yung iba sa inyo, diyan nagsimula eh. Sino dito ang naka-attend ng DBBS? DBBS. Ilang taon kayo nung kayo naka-attend ng DBBS? 3, 2 years. 8 years old. Grade 2. Akala ko 2 years old. Grade 2. Ayan. Diba? Ayan. Sino yan? Mga elementary ba? Di ba? Nung naka-attend tayo ng DBBS.
Tapos, laro-laro lang kayo dito, takbo-takbo, kulay-kulay, di ba? Tapos may mga presentation dito, pagkatapos yan, tapos na. Tapos, sisimba yun, pagkatapos ng graduation, sisimba, mga isang buwan yun, sisimba, pagka isang buwan, pa-absent-absent na, tapos magiging mahabang absent na. Tama? Maraming ganon. Yung naka-attend, tapos napaliban na, tapos umabsent na ng matagal. Tapos nung sila yung mga nagka-college na bumabalik. Pag tinanong mo, kamusta? Sino po nagyakag sa inyo? Wala po, pero ako po'y dati nagsisimba dyan. Kailan? Noong pong bata pa, tinuturuan po kami. Di ba? Ang dami nating nakakausap dyan pagka sasalubungin doon sa harap, tinatanong, sino po nag-invite sa inyo? Wala. Pero sila raw nag-a-attend na rito dati. Kung minsan napupunta namin sa mga bahay, sabi, doon ba? Nag-a-attend kami roon. Talaga? Ba't hindi namin kayo nakikita? Hindi ho, bata pa ho kami noon. Yung mga binhi na natanim noon, inaani natin ngayon. Ito lang ang problema. Yung ibang nataniman, hindi pa natin naaani. Pero marami ho na rin nating naaani. Kaya lang mas marami yata yung medyo nawala. Na yun po ang kailangan nating ipag-pray pa rin. So yung po mga na-share natin ng gospel noon, yan po may binhi na ng salita po ng Diyos. Kailangan lahong nating diligin uli sa prayer upang sila po ay ma-harvest po natin. Yan. Kaya marahil, hindi ko po alam. Taas ang kamay dito nang nagsimula dito ng DBBS dito. Tapos umabsent ng matagal, tapos andito na ulit. Sino dito? Meron mo ba? Pakitaas ang kamay. Wag ko kayo mahiya. Bigyan ko ng 20 pesos yung yan. Marami tayo na ganyan, mga ganyang cases dito. Kung minsan nga yung iba, sa ibang lugar pa namin nakikita Tapos nakikilala kami nag-a-attend yan. Kung minsan yung iba, doon sa Alfonso pa, nung kami nasa Alfonso, ayan, makikita ho namin, meron na pala, nandun na sa may bulsukan, tropa ng Anarna doon. Anarna nga ba yan? Ayan, Bautista. Ayan, na nakita namin doon. So, pag sabi nila, nag-a-attend, kilala namin kayo. Yung pala sa Alfonso namin nakilala, nag-a-attend doon. So, yan pong salita ng Diyos ay hindi babalik sa Diyos ng walang kabuluhan. Kaya sabi dito, ipag-pray po natin. Ipag-pray natin yung mga masisyaran. Yung mga mabibigyan ng salita ng Diyos, mababahaginan, kailangan pala ipinagpe-pray na. Kaya po ngayon, mag-isip na kayo ng mga pangalan ng mga taong gusto nyong maligtas. Pag-pray nyo na. Mas maganda sana may listahan po tayo. Ilista ninyo mga pangalan. O kaya kahit sa gilid ng Bible, sa likod ng Bible, sulat nyo yung mga pangalan ng inyo pong ipag-pray palagi. Lalo na kung yan ay member ng family na talaga naman kayo dinidibating mabuti, kayo ay pinipilosopo, yung inaaway kayo mabuti, lalo na yung sino dito yung pagka-aalis na ng bahay para sumimba, aawayin kayo. Sino ganyan? Meron ba rito? Mula Lunes hanggang Sabado, hindi kayo nag-aaway. Linggo ng umaga, aawayin ka. Kung minsan sinasadya, kung minsan hindi sinasadya, nagkakataon. Pero ang totoo, hindi nagkakataon yan. Sinadya ni Satanas na aawayin ka sa ganong oras. Meron ganyan ako nakakausap Sabi niya, kung bakit ba naman pagkalinggo ng umaga, saka kami nag-aaway. Mag-asawa yun. Pag nag-aaway na, wala na. Ayaw na niya sumimba. Nasira na yung mood. Meron no bang ganon? Wala. Talagang walang umaamin dito. Okay, so ipag-pray po natin yung ganon. Yung mga taong sesyaran pa ng gospel. So kung meron kayo kasama sa bahay na ganon, ipag-pray nyo mabuti. Pag-pray nyo na sila man ay sumampalataya sa Panginoon. Okay. Matthew 9:28. Matthew 9:28. Sabi po rito, tama ba? 38 pala. Matthew 9:38.
Idalangin nga ninyo sa Panginoon ng aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang anihin. Yan. Simulan natin sa 36. Sabi niya, datapwat nang makita niya ang karamihan ay nahabag siya sa kanila sapagkat pawang nangangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayoy sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanay ang aanihin ay marami, datapwat kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin nga ninyo sa Panginoon ang aanihin na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang aanihin. Okay, napakahalaga po ang mga manggagawa. Ano ho? Lalo na sa anihan. Meron kami nakausap, taga riyan po parting General Trias. Siya po ay merong maluang na palayan. Meron siyang maluang na palayan. Ngayon, nauobliga siyang ibenta yung kanyang palayan. Bakit? Tanong nyo, bakit? Ang problema, pag anihan, wala rin mag-aani. Hindi ko naman ikakayang anihin lahat. Yung kanyang mga anak, ayaw nang magsaka. Ayaw nang mag-aani, ayaw nang humawak ng kawet. Ayan. Yung mga magtatrabaho dati doon, nasa pabrika na. ayaw na magbukid. Kaya pagdating ng anihan, walang mag-aani. Ganong pagpalagay na, mga 4 na hektarya. No? Siguro mga ganon, palaki, more than that ang kanyang lupain na palayan. Hindi kanya kakayanin. Walang mag-aani. Ganon din po ang kaligtasan ng tao. Tumingin lang kayo sa palibot. Punta lang kayo sa mall. Yan, sino mahilig sa mall? Di ba? Wala pa rin tatas ng kamay. Pagpunta kayo sa mall, tingnan ninyo, sino-sino kaya dito ang born again? Mahigit kalahati. Baka ang born again lang doon nasa mga 10%, 15%. Malamang. Suspecha ko yun. Anong ibig sabihin? Kung 15% ang Kristiyano sa loob ng mall, baka nga kayo lang nandun na Kristiyano. Kung ganon, merong 85% na dapat anihin. Sinong gagawa noon? Malamang kayo yon. Hindi ako. Si pastor ang gagawa noon. Di ba? Hindi natin kakayanin yung ganun karami na anihin considering na araw-araw ay ang dami pang ipinapanganak. Hindi na nga tayo nagbubunga, nadadagdagan pa yung aanihin. Di ba? Hindi nga dumadami yung Kristiyano, tapos yung mga non-Christian, padami pa ng padami. Tapos ang mga Kristiyano pa ay nagpa-family planning, yung hindi Kristiyano, hindi nagpa-family planning. Eh di mas mabilis silang dumami. Dumadami ating trabaho, naiiwan ho tayo. Di ba? So kailangan ho tayo talaga mag-pray ng mga manggagawa na mag-aani sa ubasan. Kailangan yan. At ito po, siguro na naririnig nyo sa akin, mag-ingat tayo sa ating mga ipinapanalangin. Bakit? Tanong nyo, bakit? Baka sagutin ni Lord. Naniniwala ba kayo na merong mga panalangin na nakakatakot na sagutin ni Lord? Naniniwala ba kayo? Kalimitan, excited tayo, pray tayo ng pray, gusto nating sagutin ni Lord. Ito ang problema, pag sinagot, hindi pala natin kaya. Sino dito ang nagpe-pray dati na, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Tapos sinagot ni Lord, binigyan ka ng trabaho. Anong nangyari? Dumalang ang iyong pagsimba dahil sa trabahong ibinigay ni Lord. Dati nandun ka sa worship team, nag-resign ka. Sabi mo, busy na ako sa trabaho, hindi ko na kaya yan. Di ba? Dati nag-a-usher ka, ngayon absent ka dahil busy sa trabaho. Kung bakit ba naman yung trabaho na yun nakatapat pa ng linggo. Di ba?
Yan ang sinasabi po ni Pastor Ed Lapis, may mga blessing na nagiging curse sa atin. Yung hiningi natin sa Panginoon, nagiging hadlang para tayo magpatuloy sa ating pananambahan. Kaya mag-iingat po tayo sa ating pananalangin. Baka tugunin. Ganon din, kapag tayo nag-pray, Lord, magpadala ka ng manggagawa na natutulong para mag-ani sa ubasan mo. Mag-ani ng mga kaluluwa. Mag-ingat ka dyan. Bakit? Baka sabihin ni Lord, tama, ikaw yon. Sinagot ko na. Isa ka na roon. Nakakatakot ba yun? Nakakatakot ba yun? Pag sinabi ni Lord, ikaw yon. Nakakatakot ba yun? Lord, wala mang ganyanan. Kaya nga ako nag-pray para iba ipadala mo eh. Ba't naman ako? Di ba? Delikado po, no? Kaya pag kayo nag-pray, maging handa po kayo. Pag sinabi ni Lord, ikaw yon, maghanda ka. Tanong, Lord, paano ako maghahanda? Alam mo, may sagot na si Lord dyan. Kompleto na ang sagot ni Lord. Sasabihin ni Lord, maghanda ka. Lord, paano? Yan. Mag-attend ka ng life class. Mag-attend ka ng cell group. Mag-attend ka ng SOL. Huwag kang absent, ha? Okay ba yon? Doon tayo takot sa obligasyon, sa responsibility. Lord, wala man ganyan. Alam mo naman busy ako. Pero alam po ninyo, yung mga tinawag ng Panginoon at naging epektibo sa ministeryo, alam niyo ba, ito yung mga bising tao. Si Abraham, bising tao. Si Moses, bising tao yan. Si Pablo, bising tao. Sila Pedro, mga bising tao yan. Mga may trabaho yan, mga may ginagawa yan. Sila yung tinawag ng Panginoon. Sila yung effective na ginamit ng Panginoon. Kaya wag natin sasabihin, Lord, may trabaho ako, hindi ko pwedeng iwanan. Lord, busy ako. Hindi totoo yun. Kailangan lang nating i-manage yung ating pong mga time. Di ba? Lahat ng mga naging effective na tinawag ng Panginoon. Basahin ninyo kasi yung Bible. Tingnan ninyo dyan. Sino dyan yung mga walang ginagawa na tinawag ng Panginoon? Lahat sila meron. Maliban na lamang doon sa talinhaga tungkol doon sa mga manggagawa, di ba? Tumawag ang Panginoon ng umaga, tumawag ng tanghali, tumawag ng hapon, at nung huling oras na, tumawag pa rin, di ba? Yung mga huli, tinanong niya, bakit wala kayong ginagawa? Tambay kayo dyan. Wala kasi nag-hire sa amin. Sige, punta kayo doon sa ubasan, magtrabaho kayo. Ako bahala sa inyo. Punta sila. Isang oras na nagtrabaho, pareho ng sweldo na nagtrabaho ng umaga. Pero hindi po laging ganyan. Kung titingnan ninyo, yung mga epektibo ginamit ng Panginoon, very powerfully sa Bible, ito yung mga bising tao, mga may ginagawa. Di ba sina Pedro, nung tinawag ng Panginoon, iniwan nila ang kanilang bangka, iniwan nila ang kanilang lambat, iniwan nila yung kanilang mga pamilya, sumunod sa Panginoon. They are busy people. Kaya wag natin sasabihin, Lord, busy ako, wala akong time dyan. Hindi. Paano pag si Lord na wala ng time sa atin? Okay, so pag-pray po natin, padala ang Diyos. Iniisip ko na, ang dami may gagawa nito. Ang dami nito. Di ba? Pag ipinag-pray niyo, sinagot ng Panginoon, sinabing ikaw na yan, ilan tayo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 times 8. Ilan yan? 48. Yan. So kung ang Lord, hindi ko pa binilang yung nasa likuran, ha? Kung yung 48 na yon, sasagot sa Panginoon, Lord, here am I, send me. Katulad ng sabi ni Isaiah, di ba? Here am I, send me. Yung 48 na yon, hahayo lang, magwiwin lang tayo, magbubunga lang tayo ng tigi-tigisa. Ilan yon? Times 2 lang yon, di ba? 48 times 2. 96. Kaya ba nating magtigi-tigisa mga 5 buwan simula ngayon? Hindi ko sinasabing next week, ha? 5 buwan simula ngayon. Meron tayong tigi-tigisa. Magagalit na gobyerno sa atin yan. Bakit? Sabi ng gobyerno, sikip yung simbahan ninyo. Sabi ng gobyerno, mawawalan kayo ng physical distancing. Di gagawa natin ang paraan yon, maglalagay tayo sa itaas.
Pwede tayo magkaroon ng panganambahan sa hapon. Di ba? So, kailangan lang nating tumugon sa Panginoon. Siyempre, bago ka tumugon, pag-pray mo muna, mag-pray ka. Lord, padala ka ng mga magkakawa. Pag sinabi ng Panginoon sa iyong ikaw yon, kasama ka, humanda ka na. Ayan. Hanapin mo na si leader mo. Sabihin mo, ate, kuya, ako'y kinausap ni Lord. Gusto kong magbunga. Tandaan natin, no? Ang hinahanap ng Diyos, hindi yung dahon, hindi yung dami ng sanga, hindi yung laki ng puno. Ang hinahanap ni Lord ay bunga. Kaya yan po dapat nating nasain ang pagkakaroon ng bunga. At yan ang challenge natin ngayong taong ito ay magkaroon tayo ng bunga. So, sa pagbubunga natin, pe-pray tayo, magpadalang Panginoon. Ito po ang isa dapat nating ipanalangin na maging bunga po natin. Matthew 5:44. Ito po ang pinakamahirap na bunga na kailangan nating maging bunga. Matthew 5:44. Okay, simulan po natin sa 43. Narinig ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuotan ang iyong kaaway. Tatapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo ay umuusig. Okay. Okay ba yan? Masarap ho bang gawin yon? Ang sarap ipanalangin ang kaaway na siya'y sumpain ng Diyos. Tama? Lord, parusahan niyo po itong taong ito. Sama-sama niya. Ang laki ng problema ang binibigay ito sa akin. Ang sarap mag-pray ng ganon, di ba? Yan. Kuminsan, nakikita ko sa mga Facebook yan. Hindi naman ganon kabagsik. Pero nakikita ko yung mga... Kaya ito, mag-ingat kayo maging friends ko. Bagaman gusto ko kayo maging friends, kaya lamang, mag-ingat po kayo. Bakit? Pag kayo naging friends ko, mababasa ko yung mga pinopost ninyo. Ito, naggawa na Facebook, yan, friend request. Ayan, check ko yung nagsisimba ba ito, MCBC, Sige, click, friend. Ako, makikita ko na yung mga post. May kaaway na sa Facebook. Talaga naman makikita mo kung gaano katatapang. Baka hindi nyo ako nakikilala. Mga ganyang mga salita, sayang, sana naikuan ko. Nalimutan ko na yung iba, pero talaga, ang tindi nito isang ito. Eto yung, sinabi ko na ito noon, gusto kong ulitin ngayon. Kung meron kayong kaaway, huwag niyong ipopost sa Facebook. Malalaman pa namin nakikipag-away kayo eh. Di ba? Nalalaman ko pa tuloy kung anong klase kayo, kung paano kayo magalit. Ganito pala ito pag nagalit. Akala ko ang bait-bait nito sa simbahan. Ganyan. Hindi na ako nagko-comment doon. Kuminsan nagko-comment ako. Ano yung mga nababasa yung comment ko pagka ganyan? Ano bang problema? Sino naman ang kaaway mo dyan? Ganyan lang naman, tatanong lang naman ako. Ganon. Kuminsan, nagre-respond, kuminsan kasi pastor, ganito eh. Kuminsan, pine-personal message ko na, hindi na sa Facebook, personal message ko na kayo. Baka sakaling gusto nyo i-share sa akin yung problema, so personal message. Yan. Pero ganito, kung merong lumalait sa atin, pagpalain ninyo, yun ang turo ni Lord. Huwag nyo nang gantihan ang inyong matitinding mga salita. Yung mga parang Pam-Fernando po Jr. ang dating. Mga bukas luluhod ang mga tala. Ayan. Ay, Sharon Cuneta yata yan.
Antitindi ng mga mga quotation na talagang antitindi ng hugot. Ay, sa iba, may dating yon. Sa akin, nalulungkot ako. Kasi hindi yon ang dapat nakikita sa atin. Kung meron tayong kaaway, pagpalain natin. Pagpalain natin. Yan sabi ni Lord Pag-pray daw natin sila. Pagpalain natin yung umuusig sa atin. Huwag nating gantihan ng masama ang masama. Sa halip, gantihan natin ng mabuti ang masama. Diba? Binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Yung pag binato nyo, yung may palaman, yung ube cheese pandesal, para naman matuwa. Masarapan. At doon kayo order kina Jairus para kumita. Doon kayo order, masarap ang ang ube pandesal doon. At saka cheese pandesal. Ayun. Para pag mamabless sila. So, yan po ang dapat po natin ginagawa. Pinapag-pray sila. Bakit? Para sila maligtas. Pag sila inaway natin, tapos share nyo ng gospel, halimbawa, meron kayong inaway, pinuntahan namin, share kami ng gospel. Kilala nyo ba si member namin. Member ho ba ninyo yon? Kaaway ko ho yun Palagay nyo, tatanggap pa ba siya kay Kristo yon? Hindi na. Rejected na yun. Pag nabalitaan lang, member ng MCBC, wala, sarado na. Magsasara na sila ng kanilang puso. Bakit? May kaaway sila dito sa loob Palagay ninyo, mapapapasok ninyo sa simbahan yung mga yon? Alam nilang na andito kayo? Hindi na sila papasok. Ay, may kaaway ako dyan. Ma-stumble lang ako. Lalo ako magkakasala pag pumunta ko dyan. Huwag natin silang aawayin. Huwag natin silang aawayin upang sila po ay makapasok po dito. Kaya ito po ang dapat natin yan po ay mahabang training. Ibig sabihin, mahabang disiplina po na dapat nating inuunti-unti hanggang makarating tayo dun sa panahon o dun sa punto na hindi na natin pinapatulan ang ganyang mga bagay. Ako'y kumisin napapapatol din sa ganyan Yung medyo hindi maganda ang dating, napapatulan ko tuloy ayun, nagagalit tuloy sa akin. Hindi naman ako nakikipag-away. Kaya ako minsan nakakapagsalita din ako ng At nakita ko na ang epekto noon sa tao. Pag tayo nakapagsalita ng hindi nila nagustuhan, hindi mo na sila mayayakag sa simbahan. Kaya okay na. Hindi na baling mabarako tayo. Hindi na baling tayo malamangan. Mahalaga sila, mailapit natin sa Panginoon. Okay ba yun? Ayan, yan ang bahagi ng pagbubunga. Isipin mo, makapagbunga ka ng 5 kaaway ninyo. Napakalaking accomplishment mo yan, di ba? Yung kaaway, na-win mo. Yung kaibigan, madaling i-win, di ba? Pero pag kaaway ang iyong na-win, 5 kaaway, bakit ko sinabing 5 kaaway? Kasi alam ko, mga kaaway nyo, mga tigi 100 kayong kaaway, di ba? Makuha nyo lang yung 5 roon. Ayos na yun. Hayaan mo na yung iba doon sa iba. Di ba? So, wag natin silang awayin. Wag natin. Kung inaaway ho tayo, okay lamang yan. Tapos, wag kayo ding wag din kayong kakanta ng I don't care. Sama, delikado yun, Okay. So, yan po ang ating po mga bagay na dapat ipapanalangin. Ito pa ang dapat nating gawin. Kailangan tayo nagpapanalanginan sa isa't isa. Ito po yung message ko kahapon. Kailangan po tayo ay nagpapanalanginan sa isa't isa sapagkat yan po ay mahalaga. Maraming panahon na hindi tayo nagpe-pray para sa sarili natin. Kalimitan ng pinagpe-pray natin, pagkain. Yung gusto natin. Pero yung ating spiritual na buhay, kuminsan hindi natin pinagpe-pray yan. Kuminsan hindi rin tayo nagbabasa ng Bible, di ba? Kailan kayo nag-pray na sinabi, Lord, inyo man patibay na aking pananampalataya. Palaguin po niyo ako. Ito, Panginoon, yung aking problema. Ayaw mo, malampasan ko to. Hindi Kalimitan ng panalangin natin, Lord, salamat po sa pagkain. Lord, ito po, kailangan ko po ng pera. Kailangan ko po ng pantuition. Kailangan ko namin. Laging needs ang ating ipinapapray. Bihira tayo nagpe-pray ng tungkol sa ating spiritual na buhay. Tama? Tama? Mali. Tama, mali? Tama. Baka nahiya lang kayo sa akin.
Yan kalimitan, ang atin pong mga hindi ipinapag-pray, yung paglagong espiritual. So dahil hindi tayo nagpe-pray, kailangan may nagpe-pray sa atin. Kailangan may nagpe-pray sa atin. So kung meron kayong kilala na sa tingin ninyo, nangangailangan ng panalangin, ipag-pray natin sila, baka sila hindi nagpe-pray. Tapos, tayo naman, kung meron din tayong pangangailangan sa atin pong paglagong espiritual at sa pag-fulfill ng ministry, kailangan humihingi rin tayo ng prayer. Kahapon pa, ito po yung message ko po, kung paano si Pablo, nag-pray po siya sa mga mananampalataya sa taga-Thessalonica at saka taga-Epeso. At the same time, naghumingi rin siya ng prayer sa kanila. Sabi niya, pray for us. Sabi ni Pablo. Pag binanggit natin ang salitang Pablo, ang papasok sa atin dito, ito'y matinding apostol. Ito'y antindi ng pananampalataya. Ito'y matalino sapagkat 13 sa mga sulat sa Biblia, siya ang sumulat, 13 epistola. Ang tawag po dyan, mga Pauline epistle. Siya po sumulat noon. Pinakamaraming sulat siya sa mga authors sa Bible. So sabi na, ito matindi pananampalataya nito. Pero bakit ang isang ganong klaseng tao hihingi ng prayer? Yeah. Isang leader na ng church, missionary siya, church planter siya, nahingi siya ng prayer. Anong ibig sabihin? Kinikilala ni Pablo na hindi niya kaya ito sa sarili niyang lakas. Kailangan niya na may magpe-pray sa kanya. At ito rin po ang aming kinikilala. Ako po bilang pastor, pamilya namin, kinikilala namin hindi namin kaya to. Kailangan namin ng prayer ninyo. Pati yung morning food for the soul, di ba, malimit kung nababanggit. Pag-pray po ninyo para ito'y magtuloy-tuloy. Malay nyo, bukas makalwa, biglang wala. Ay, baka sa replay na lang ako mukhang malilit yata or whatever. Tapos, isang linggo na, wala na yung food for the soul. Tatawag niya, Pastor, kamusta po? Bato, wala na yata ang food for the soul, morning food for the soul. Ayan. Kasi hindi niyo ako pinapag-pray. Ayan, nawala. Okay ba? Okay. Kita niya. Bakit the same CBC, ba't si Pastor hindi na nagpipreach? Ba't hindi nagpipreach si Pastor? Pastor, kamusta? Kasi hindi niyo ako pinagpe-pray hindi na ako nagpipreach. Okay ba yan? We need your prayers. Hindi kami mga superman dito para sabihin namin kami ay invincible at kaya na namin at hindi kami tatabla ng anumang atake ng kaaway. Katulad ni Pablo. Ano po ba mga prayer request dito ni Pablo? 1 Thessalonians 5:25. Ayan. Overtime po tayong konti, Ayan. 1 Thessalonians 5:25. Medyo ako nahihirapang magbuklat dito po sa bagong Bible na ito Malamang magagamay ko rin ito pagtagal. 5:25, ano sabi po dito ni, mga kapatid, idalangin nyo kami. Si Pablo nagsasalita. Ba't siya hingi ng tulong doon sa mga taga-Thessalonica? Pray for us. Samantalang siya leader, ito mga member ng mga church. Pray for us. Kasi yung prayer, wala ho yan sa position sa church. Ang prayer, pastor ka, elders ka, deacons ka, ordinaryong member ka, o bagong Kristiyano ka, yung prayer napakahalaga. At ang prayer may kapangyarihan. Halimbawa, ngayon ka lang nakakilala sa Panginoon, nag-pray ka, that is very powerful na. Basta nabukas sa puso natin, hindi mo kailangan ng mataas na posisyon sa church para kilalanin ka na ikaw ay may kapangyarihan sa prayer. Basta ikaw may relasyon sa Panginoon at seryoso ka sa iyong pinapanalangin, may kapangyarihan po yan. Kaya yung mga prayer na gagawin niyo para sa mga pastor, may kapangyarihan po yan. May mangyayaring maganda kapag ang mga pastor pinapag-pray ninyo. At yan po yung sinusulisit namin sa inyo, yung prayer ninyo. Every time maalala po ninyo yung mga pastor, pag-pray po ninyo. Lagi nyo, Lord, i-cover nyo sila ng blood ni Jesus.
Tulungan nyo sila sa mga struggles nila. Pagkalob nyo yung kanilang mga pangangailangan. Yan, ipagtanggol nyo sila sa mga atake ng kaaway. Yan, i-expose nyo yung mga deception laban sa kanila. Kailangan nyo pag-prayan. 2 Thessalonians 3, 1-2. Katapos-tapusan. Yan. Yan ang gusto nyo marinig yan. Katapos-tapusan. Katapos-tapusan, mga kapatid, ay inyong idalangin kami upang ang salita ng Panginoon ay lumaganap at luwalhatiin nawa na gaya rin naman sa inyo. At upang kami ay mga ligtas sa mga taong walang katuwiran at masasama, sapagkat hindi lahat ay mayroong pananampalataya. So, dalawang prayer request ang sinasabi ni Pablo. Ano yon? Maging effective sila sa kanilang pangangaral na salita at maging ligtas sila laban sa mga taong may masamang balak sa kanila. Ephesians 6. Ephesians 6, 18-20. Ephesians 6, 18-20. Na magsipanalangin kayo sa espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at nangagpuyat sa buong katyagaan at daing sa patungkol sa lahat ng mga banal. So ipag-pray daw lahat ng mga santo o saints, lahat ng mga banal. Hindi yung mga patay, kundi yung mga buhay na mga Kristiyano. Lagi daw ipanalangin. Ito'y matapos sabihin ni Pablo, yung tungkol doon sa spiritual warfare. No? Yan, yung mga baluti na dapat nating suotin. Kahulihan, sinabi niya, manalangin kayong palagi. Saya, magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at mangagpuyat sa buong katyagan. Isipin nyo, yung panalangin, may kasama palang pagpupuyat. Dito tayo takot na takot sa puyat, di ba? Yung mapupuyat kang pananalangin. Pero yung mapupuyat ka dahil sa telenovela, dahil sa mga games, videos, and everything, mga movie marathon, okay lang yan, di ba? Ang daling magpuyat yan. Meron ka pang mga pagkain doon, mga chichirya, para lamang okay lang kahit mapuyat, kain ka naman ng kain. Pero pagdating sa panalangin na may pagpupuyat, yan po ang wala ang mga churches. Kaya po maraming churches ang mahina. Yan ang dapat ho nating nilalaksan, ang mga panalangin ng pagpupuyat. Kaya nga sabi ko kanina, kung kayo gigisingin ng Diyos ng hating gabi, madaling araw, kayo pinapag-pray ng Panginoon, start praying. Start praying, Lord, bakit mo ako ginising? Lord, anong ipapanalangin ko? Lord, sinong ipapanalangin? Tanungin niyo siya. Mamaya, makita niyo, hindi na maubos-ubos. Ang daming dating ng ipapanalangin. Sasawa kayo sa pananalangin. Verse 19. At sa akin, yan, sabi niya, panalangin daw yung mga banal at sa akin upang ako'y pagkalooban ng pananalita sa pagbubuka ng aking bibig upang ipakilalang may katapangan ang hiwaga ng Ebanghelyo. So si Pablo, humihingi rin ng panalangin doon sa mga taga-Epeso na siya ipanalangin din. Para pag daw siya nagsalita, magkaroon ng epekto yung kanyang sasabihin doon sa mga tao. So, napakahalaga po ng pananalangin sa ating humpagsang pagbubunga. Pananalangin doon sa kalooban ng Panginoon at pananalangin para sa isa't isa upang tayo manatili sa ating pananampalataya at upang tayo naman ay maging epektibo. Lalo na po, sabi ko nga po, mga leader po natin, ipapag-pray po natin. Kami, pamilya namin, kailangan ho namin ng prayer. Mga cell leader po ninyo, kailangan nila ng prayer. Natutuwa kayo, dinadalaw kayo ng cell leader, pinapag-pray kayo ng cell leader, tinuturuan kayo ng cell leader. Pinapamerienda pa nga kayo ng cell leader. Tama ba yon? Etong tanong, yung ba cell leader niya, pinagpe-pray ninyo?
Tama, mali. Papag-pray nyo sa leader nyo. Baka akala nyo madali yung ginagawa nila. Yung paghanda nila ng lesson na ituturo sa inyo. Yan ay napupuyat sa paghahanda. Yung mga ipapamerienda sa inyo, budget nila yan. Ipang-merienda nila, sana kanilang merienda na yan, sa inyo pa ipapamerienda. Papag-pray nyo mga sa leader ninyo. Yan ang daming ginagawa sa mga bahay. Naglalaba rin yan, nagluluto din yan, naglilinis din yan ng bahay. Kuminsan, nagpaplantita din yan mga yan. Di ba? Ang dami kaya ang ginagawa mga cell leader, pero gagawa yan ng schedule para sa inyo. Mag-cell group tayo, ganito. Hindi ako available ilan kayo? Mga 5 hanggang 10. Pagtatapat-tapatin niya yung schedule ninyo. Tapos meron dyan mga 2, hindi pwede. Kailan kaya? Siyempre, lahat naman, kung halimbawa 5 kayo, hindi naman kayo available lahat ng ganong oras. So, hahanap pa yan ng ibang mga. Ang hirap po mag-schedule. Hindi madali ang ginagawa ng mga cell leader ninyo. Pupuntahan kayo, bibisitahin kayo. Pag hindi kayo naka-attend, pinapasyalan kayo, tinatawagan kayo. Mahal ho ang load. Di ba? Mabuti pagka yung internet ay only. Nakakapag-messenger. Problema kayo, wala naman kayong data, wala naman kayong internet. So, mapipilitan siya, tatawagan kayo. Gastos niya yun. Diba? Kaya, mahalin niyo mga cell leader ninyo. Papag-pray niyo sila. Papag-pray ninyo. Hindi ho madali maging cell leader. Yung iba gusto na maging cell leader kasi parang medyo ang ganda yata ng tayo ng cell leader, medyo sikat-sikat. Masarap po sana sa posisyon, pero sa responsibility hindi masarap. Hindi masarap maging cell leader. Ang hirap. Ang hirap. Ang may tutulong nyo lang sa kanila, ipapag-pray ninyo. Ipapag-pray. At kapag ka sinabing, pwede ba tayo magkita? Sabi niyo, pwede, kailan? Hindi ako pwede. Hanap na siya ng Kailan ka pwede? Baka next month. Ang hirap sa cell leader niya nang hindi kayo mahagilap. Okay. So, papag-pray po ninyo, mga leaders po natin, mga cell leaders ninyo, yung mga usher natin, yung worship team. Kala nyo ba? Ang daming problema kaya nila. Pinapag-pray nyo ba ang worship team? Kahit yan, sasaya nila rito, mag-go-kan. Ang dami kaya nila mga struggle. Kuminsan, may mga sakit yan, nagpa-practice pa rin kahit may sakit. Di ba? Yung sana papahinga na sila ng Sabado, hindi sila makapagpahinga. Bakit? Nagpe-prepare sila rito, nagpa-practice, ginagabi sila rito. Diba? Papag-pray ninyo. Lahat ng ginagamit ng Panginoon, ipapag-pray ninyo kasi sila ay tinitira, inaatake ng kaaway na bukas makaluwa mga ba't wala nang natugtog? Ba't wala na yung sa ating song leader? Wala na yung ating drummer? Wala na yung kan? Bakit ganon? Nangawala. Bakit? Hindi nyo pinagpe-pray. Pag-pray natin. Pag nangawala sila, sino magpapakanta sa akin? Sa atin. Alangan naman ako. Gusto yung pakantahin ko kayo? Gusto niya? Ako magpakanta sa inyo. Ako tutugtog para sa inyo. Alam niyo na naman kung gaano ako kumanta. Kung paano ako tumugtog. Di ba? So pagpe-pray natin sila. Di ba? Okay, pag nawala si pastor, ayan, salamat. Di ba? Nakwento ko na sa inyo, na-aksidente ako. Buti, hindi ganun kagrabe. Talagang, seconds lang. Sana, iba na pastor nyo ngayon kung nagkataon noon. Head ko, buti, gumanon. Kung gumanon yun, ako nasa unahan. Sa harap ko, laking truck yun, ha? Trailer truck. Laki-laki. Bilis-bilis. Sinalupong ako yan. Lumis na ganon. Kaya may gas-gas yun sa tabi ng yung sasakyan natin, may gas-gas. Kung napuruhan ako nun, iba na, pastor ninyo. Di ba? Malamang may nag-pray sa inyo sa akin noon. Di ba?
Papag-pray nyo palagi, hindi nyo alam. Baka bukas makalawa, iba na ang pastor ninyo. Bakit ganon? Maliban may pinaalala sa akin ni Lord, hindi ko na ipag-pray. Ba? Pagka may pinaalala si Lord, pag-pray nyo agad. Hindi natin alam kung anong nangyayari sa kanila sa ganung oras. Tapos pag pinag-pray ninyo, ganito, no? Hindi naalala niyo, pinag-pray ninyo. Tawagan nyo, Pastor, kamusta ho kayo? Pinaalala kayo ni Lord, pinag-pray, kamusta ho ba kayo? Ano ba nangyayari sa inyo? Ayun. Pwedeng sabihin, okay naman, wala namang problema. Kasi baka talagang hindi nag-manifest. O di kaya sabihin, naku, salamat sa prayer. Alam niyo ba, kanina, habang nagpe-pray kayo, ganito nangyayari sa akin. May mga ganyan mga sitwasyon. So, lagi kayo manalangin, no? Mga cell leader niya, pag-pray ninyo, ha? Upang sa ganon, dumating tayo sa punto na lahat ho tayo sama-samang magbubunga. Mahalaga ho yan, no? Prayer, napakahalaga sa atin ng pagbubunga. Manalangin ho tayo. Maraming Diyos, maraming salamat po. Napakabuti po niyo sa amin. Hindi niyo kami iniwan, hindi niyo kami pinabayaan. At lagi kang sumasama sa amin. Mga pangangailangan namin, niyo pong pinagkakaloob. At maging yung direksyon namin sa buhay, kayo rin ang nag-aayos nito. At kayo rin ang nagdadala sa amin tungo sa hangganan ng inyong pagkatawag. Dalangin ko po, Panginoon, maging bahagi ng aming pong buhay ang pananalangin. Yamang kami, Panginoon, ay tumitingin sa pagbubunga. Na kung wala, Panginoon, ng panalangin, hindi talaga kami magbubunga. Kailangan namin, Panginoon, ang panalangin. Panalangin sa sarili namin, panalangin sa aming kapwa, panalangin sa mga leaders ng church, panalangin sa mga sitwasyon na nangyayari, Panginoon, panalangin para sa ministeryo, panalangin para magpadala ng maraming mga manggagawa, panalangin doon sa mga kaaway namin na umuusik sa amin, panalangin upang ang inyong pong kalooban ay mangyari dito sa lupa gaya ng sa langit. Sa lahat ng bagay, mahalaga ang pananalangin. Kaya Panginoon, kagaya na sinabi ni Pablo sa mga taga Thessalonica, pray without ceasing, manalangin walang patid. Ayaw mo, Panginoon, maging buhay na po namin ang pananalangin, maging lifestyle po namin ito. Ano mang oras yan, kahit hating gabing kami ginigising ninyo, kami po'y manalangin. At aming tutulan anumang gawa o plano ng kaaway, sapagkat si Satanas siya parito upang magnakaw, pumatay at magwasak. Hindi siya magtatagumpay kung kami lamang ay patuloy na mananalangin at tututulan ang mga gawa ni Satanas na yan sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po tumayo. Awitin po natin ang Doxologia. Pagpalain nawa tayo ng Diyos at ingatan tayo. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa atin at patuloy tayong samahan sa ating layunin ng pagbubunga ng marami. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.